Isang silid, gabi. Naririnig mo ang galit na pagpatak ng ulan sa bintana na parang nakikisimpatya sa sigaw na hindi mo kayang isatinig sa harap mo. Isang figura na nababalot ng anino. Ang kanilang mukha ay isang kulubot na maskara ng hinanakit. At sa iyong mga labi, namumuo ang isang salita. Sorry! Hindi mo alam kung bakit ka humihingi ng tawad. Siguro dahil sa tono ng kanilang boses. Siguro dahil sa paraan ng kanilang paghinga. O siguro dahil iyon ang natutunan mong gawin para mapakalma ang bagyo. Ito ang sandali. Ang eksaktong sandali na tumigil ka sa pagiging isang tao sa kanilang mga mata at naging isang sisidlan, isang basurahan para sa kanilang mga emosyon. Huwag kang magkakamali. Hindi ito pag-ibig. Ito ay sikolohiya sa pinakamadilim nitong anyo. Nagsimula ito ng dahan-dahan. Isang masamang araw sa trabaho para sa kanila ay nagiging gabi ng paglalakad mo sa ibabaw ng mga basag na bote. Ang kanilang pagkadismaya sa mundo ay nagiging iyong personal na pagkukulang. Bakit ang gulo dito? Tanong nila, pero ang naririnig mo ay, bakit hindi mo ako kayang pasayahin? Kaya nagmamadali kang mag-ayos, maglinis, magpaumanhin. Hindi para sa kalat, kundi para sa bigat ng kanilang emosyon na ipinapasa sa iyo. Ang tawag dito ay emotional outsourcing. Inililipat nila ang responsibilidad para sa kanilang sariling nararamdaman sa balikat ng iba. Ikaw ang naging external regulator nila. Ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa kanilang kaligayahan. Isang napakadelikadong kasunduan. Isipin mo si Anino. Si Anino ay hindi masamang tao sa paningin ng mundo. Siya ay kaakit-akit, matalino, minsan ay mabait pa. Pero sa likod ng mga saradong pinto, kapag ang mundo ay hindi sumusunod sa kanyang gusto, ang anino niya ay lumalaki. At nandoon ka, si Salamin. Ang iyong tungkulin, salaminin ang liwanag na gusto niyang makita kahit na ang nasa loob niya ay puro dilim. Isang araw, umuwi si Anino, bagsak ang balikat. Walang kwenta ang araw na to, sabi niya, at ibinato ang kanyang gamit sa sahig. Hindi ka nagtanong kung ano ang nangyari. Agad mong inisip, ano ang ginawa ko? Malamig ba ang hapunan? Magulo ba ang bahay? May nasabi ka bang mali kaninang umaga? Lumapit ka. Sorry, sabi mo. Gusto mo ba ng kape? Tumingin si Anino sa iyo. Ang mga mata ay malamig. Hindi kape ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay kaunting suporta. Pero mukhang sobra naman yata yon para hilingin. At doon, naramdaman mo ito. Ang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Ang bigat ng responsibilidad na hindi naman dapat sa iyo. Hindi ka nagreklamo. Tinanggap mo ito. Dahil iyon ang iyong papel sa relasyong ito. Ang tagasalo. Ngunit narito ang katotohanan na walang nagsasabi sa iyo. Sa bawat paghingi mo ng tawad para sa isang bagay na hindi mo ginawa, kinukuha mo ang isang piraso ng kanilang responsibilidad at binibigyan mo sila ng kapangyarihan na huwag harapin ang sarili nila. Ang bawat sorry mo ay isang mensahe. Tama ka, kasalanan ko. Hindi mo kailangang magbago. Hindi mo kailangang tingnan ang sarili mo. Ako ang aayos nito. Ito ay hindi kabaitan. Ito ay pagpapagana, enabling.
Pero isang gabi, may nagbago. Dumating si Anino, dala ang karaniwang bagyo ng kanyang araw. Ang parehong mabigat na katahimikan. Ang parehong nanunumbat na tingin. Huminga ka ng malalim, naghahanda para sa paghingi ng tawad. Pero sa pagkakataong ito, walang salitang lumabas. Tumingin ka lang sa kanya. Hindi galit, hindi nanunumbat. Tumingin ka lang. Naramdaman ni Anino ang pagbabago, ang kawalan ng iyong karaniwang pagsuko. Ano? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. At sinabi mo ang mga salitang babago sa lahat. Mukhang mahirap ang araw mo. Paano kita matutulungan? Walang sorry. Walang pag-ako ng kasalanan. Isang simpleng pagkilala sa kanilang nararamdaman at isang alok ng tulong, hindi pagsalba. Dito nangyayari ang tinatawag na extinction burst. Kapag ang isang nakasanayang pag-uugali ay hindi na nakakakuha ng inaasahang gantimpala, sa kasong ito, ang iyong pagsuko, ang pag-uugali ay lalong lalala bago ito mawala. Sumigaw si Anino, nanumbat. Nagbago ka na. Hindi mo na ako mahal. Sino ka ba para hindi ako intindihin? Pero hindi ka natinag. Dahil sa unang pagkakataon, nakita mo ito para sa kung hindi ito galit sa iyo. Ito ay ang kanilang takot na harapin ang sarili nilang anino na itinatapon nila sa iyo. At sa sandaling iyon, tumigil ka sa pagiging basurahan. Naging isang pader ka, isang hangganan, isang tao na may sariling emosyonal na espasyo. Ang pagtigil sa paghingi ng tawad para sa kanilang emosyon ay hindi kalupitan. Ito ay kalinawan. Ito ay pagbabalik ng responsibilidad sa tunay na may-ari nito. Maaaring umalis sila, maaaring magalit sila, maaaring hindi nila maintindihan. Pero ang mahalaga ay ito, mananatili kang buo. Tandaan mo ito, hindi mo trabahong ayusin ang sinuman. Hindi mo tungkulin na maging araw sa kanilang maulap na kalangitan. Ang iyong trabaho ay ang protektahan ang sarili mong kapayapaan. At nagsisimula iyon sa pagtigil sa paghingi ng tawad para sa bagyo na hindi naman ikaw ang gumawa.